Isa ito sa pinakanakagugulat na sandali ng digmaan sa Ukraine na halos hindi mapaniwalaan ng mga Ruso. Lumubog ang ipinagmamalaking barko ng Black Sea Fleet, ang guided missile cruiser na Moskva. Sa loob ng dekada, naging simbolo ng kapangyarihang pandagat ng Russia ang barkong ito at nagdala ng pinakamalalakas na sandata ng kanilang fleet. Ngayon, nakahiga na ito sa ilalim ng Black Sea matapos pabagsakin ng kalabang, halos ubos na ang hukbong dagat. Dramatiko ang kwento ng Moskva, hindi lang dahil lumubog ang barkong pandigma, kundi dahil ipinapakita rin nito ang aral ng kasaysayang militar. Walang sandatang sistema ang bikayang mapinsala at noong isang madilim na gabi ng Abril 2022, natutunan ng isa sa pinakamakapangyarihang barko sa reyon ang aral na ito sa mahirap na paraan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang hindi inaasahang paglubog ng barkong pandigma Moskva sa ika-21 siglo. Maligayang pagdating sa Wars of the World! Bago ito sumikat bilang barkong pandigma sa digmaan sa Ukraine, ang cruiser na Moskva ay produkto ng Cold War nang ang Unyong Sobyet at Estados Unidos ay naglalaban sa pandaigdigang tunggalian sa dagat. Sinimulan nitayo ang barko noong 1976 sa shipyard sa Mykhailiv na dating bahagi ng Unyong Sobyet at ngayon ay nasa Ukraine. Orihinal na tinawag na Slava, ang salitang Ruso para sa kaluwalhatian, ito ay bahagi ng bagong project 1164 Atlanta-class na guided missile cruiser. Dinisenyo ng mga tagaplano ng hukbong dagat ng Soviet ang mga barkong ito para hanapin at wasakin ang battle group ng American aircraft carrier. Noong US carrier ang sentro ng lakas pandagat ng kanluran, naghanap ang Soviet Navy ng mas tipid na alternatibo kaysa magtayo ng sariling fleet na tulad ng Amerika. Ang resulta ay barkong ginawa gamit ang malalakas na misil. Namayani sa cruiser ang 16 na dambuhalang P-500 Basalt anti-ship missile sa mga nakatagilid na launch tube sa magkabilang gilid ng barko. Ang mga misil ay nilika para tamaan ang barkong pandigma ng kalaban sa daan-daang kilometro ang layo at posibleng malampasan ang depensa sa sabayang pag-atake. Para sa mga tagamasid mula sa kanluran, ang mga Slava-class cruiser ay mas kahawig ng mga lumulutang na missile battery kaysa sa mga tradisyonal na barkong pandigma. Nang magsimula ang serbisyo ng Slava noong 1983 nasa tuktok ng lakas ang hukbong dagat ng Unyong Sobyet. Patuloy noon ang Cold War, kaya madalas sundan ng mga barkong pandigma ng Sobyet ang fleet ng NATO sa Mediterranean at Atlantic. Ang cruiser ay naging kilalang barko ng flip at noong 1989 nagkaroon ito ng pandaigdigang atensyon nang dito ginanap ang summit ni na Soviet na Mikhail Gorbachev at US Pangulong George H.W. Bush malapit sa Malta. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 90, nagkaroon ng krisis ang dating makapangyarihang hukbong dagat ng Soviet. Nawala ang pondo, napabayaan ng maintenance at maraming ambisyosong programa ng hukbong dagat ang iniwan at noong 1990 inalis sa serbisyo ang Slava para sa malaking pagkukumpuni. Pagkatapos mabuwag ang Unyong Sobyet, natagpuan ng barko ang sarili nito na naipit sa bagong independenteng Ukraine habang ang mga alitan sa pagmamay-ari at mga problemang pinansyal ay nagpatagal sa pagbabalik nito sa serbisyo ng maraming taon. Halos isang dekada nang nakatangga at kinakalawang ang cruiser. Nauhan ng Russia ang barko natapos ang modernisasyon at noong 2000 matapos ang halos dekadang kawalang katiyakan, bumalik ito sa serbisyo bilang Moskva na ipinangalan sa kabisera ng Russia. Ang mga P-500 Basalt na misil ay in-upgrade sa pesang libo Vulcan. Ang mga supersonic na misil na ito ay umaabot ng 700 kilometro at kayang magdala ng karaniwang pampasabog o nuclear na ulo. Bukod dito, tampok din sa Moskva ang 64 long-range air defense missiles at 40 short-range mabilis mag-react na surface-to-air missiles sa dalawang twin retractable launchers.
Kasama sa artilyerya, nito ang AK-100 at 30 dual-purpose na kanyon na kayang magpaputok ng 40 bala kada minuto at 6 na fully automatic 30mm rotary cannons na kayang magpaputok ng 5,000 bala kada minuto. Dinisenyo ang mga ito para pabagsakin ng anti-ship missiles na paparating. May dala ring anti-submarine na sandata ang Moskva at may helipad at hangar sa likod para sa isang Kamovka 27 search and rescue helicopter na panlaban sa submarino. 27 search and rescue helicopter. Pag-upo ni Pangulong Vladimir Putin sa pwesto, pinagsikapan niyang palakasin muli ang militar at ibalik ang kapangyarihan ng bansa kung saan ang Moskva ay naging mahalagang simbolo ng mga pagsisikap na ito. Hindi tulad ng mga makabagong barkong pandigma na itinatago ang kanilang mga armas sa likod ng makinis at palihim na mga ibabaw, hayagang ipinapakita ng Moskva ang kanyang mga sandata. Nakausli mula sa lahat ng anggulo ang mga misil, radar, launcher at baril. Noong 2008 na labanan sa pagitan ng Russia at Georgia, lumahok ang Moskva sa mga operasyon sa Dagat Itim. Noong interbensyong militar ng Russia sa Syria noong 2015, naging mahalaga ang papel ng cruiser sa silangang Mediterranean. Matapos barilin ng Turkey ang Russian Su-24 bomber malapit sa Syria noong 2015 inilapit ang Moskva sa baybayin ng Syria para palakasin ang depensa sa himpapawid ng Russia at ipakita ang determinasyon nila. Patuloy na mahalaga ang barko kahit matanda na dahil sa presensya nito. May ilang naval analyst na nagtatanong kung ang cruiser ay angkop pa sa makabagong pakikidigma. Bagamat mabigat ang armas nito, ang pangunahing disenyo nito ay mula pa noong dekada 70 at ang mga pagsisikap na gawing moderno ang mga sistema nito ay limitado kumpara sa mga mas bagong barkong pandigma na pumapasok sa serbisyo sa ibang lugar. Para maintindihan ang tripulante ng Moskva, isipin nitong parang maliit na bayang bakal na lumulutang daan-daang kilometro mula baybayin. May sakay ang Moskva ng mga 500 opisyal, mandaragat, warrant officer at espesyalista. Malaki ang bilang nga iyon ayon sa makabagong pamantayan ng hukbong dagat. Maraming makabagong barkong pandigma ang umaasa sa otomasyon at mas kaunti ang tripulante. Ang Moskva ay bunga ng kaisipang pandagat ng Soviet noong dekada 70 kung kailan parehong mahalaga ang lakas tao at teknolohiya at bawat sistema ng barko ay kailangan ng sinanay na tauhan para patakbuhin, panatilihin at ayusin. Sa Moskva, may kanya-kanyang tungkulin ang bawat mandaragat. Ang iba ay nagtatrabaho sa kailaliman ng katawan ng barko sa mga silid ng makina na napapalibutan ng walang tigil na ingay at init ng mga makina. Ang iba ay nagbabantay sa radar console sa madilim na operations room na pinapailawan ng screen at instrument panel. Ang mga missile espesyalista ang namamahala sa arsenal ng barko habang ang mga operator ng komunikasyon ang mamahawak sa tuloy-tuloy na daloy ng impormasyon sa pagitan ng cruiser, ibang mga barko, mga sasakyang panghimpapawid at mga himpilan ng utos sa pampang. Ang pamumuhay dito ay typical ng malaking Soviet na barkong pandigma, praktikal, hindi marangya. Laging limitado ang espasyo. Ang mga mandaragat ay natutulog sa makakasamang kompartimento, kumakain sa mga kainan ng barko, nag-ehersisyo kapag may pagkakataon at namumuhay na magkakalapit sa loob ng ilang buwan. Ang pagiging punong barko ay nagdulot ng prestihiyo sa mga tripulante. Ang Moskva ay natatanging barko sa flotang iyon. Barkong pangkomando ito ng Black Sea Fleet ng Rusya, madalas bisitahin ng mga admiral, banyagang delegasyon at matataas na opisyal. Ang mga mandaragat sa cruiser ay alam nilang nagsisilbi sila sa isa sa pinakakilalang barko ng hukbong dagat ng Rusya. Marahil ang pinakamahalagang mga miyembro ng tripulante ay ang mga pangkat sa pagkontrol ng pinsala. Nauunawaan ng bawat hukbong dagat ang isang mabigat na katotohanan. Karaniwang apoy, hindi kalabang hukbong dagat ang pangunahing kaaway ng barkong pandigma. May dalang panggatong, bala, elektrikal na sistema at makinarya ang mga barko sa masisikip na espasyo. Kaya't laging nagsasanay ang mga mandaragat para labanan ng apoy, isara ang mga binabahang bahagi ng barko at ayusin ang pinsala mula sa labanan. Lalo pang naging totoo ang mga pagsasanay na ito noong Abril 2022. Noong Pebrero 24, 2022, inilunsad ng Rusya ang malawakang pananakop nito sa Ukraine. Ang Moskva, punong barko ng hukbong dagat ng Rusya, ay hindi karaniwang barkong pandigma. Nagsilbi itong command center sa dagat, simbolo ng lakas ng hukbong dagat ng Rusya at isa sa pinakaarmadong barko sa reyon. Sa simula ng pananakop, lumipat siya malapit sa timog baybayin ng Ukraine bilang bahagi ng puwersang pandagat ng Rusya na layong ihiwalay ang Ukraine sa dagat.
Inasahan ng mga tagaplano ng Rusya na magkaroon ng halos ganap na kontrol sa Black Sea, bantaan ang baybayin ng Ukraine, suportahan ang operasyon sa lupa at ang cruiser ay mahalaga sa estratehiyang ito. Ang una nitong malaking paglabas ay halos agad na nangyari sa Snake Island, isang maliit na batong pulo sa hilagang kanlurang bahagi ng Black Sea. Maliit man ang sukat, mahalaga ang posisyon ng isla malapit sa mga rutang barko at daanan papuntang lungsod ng daungan ng Ukraine na Odessa. Sa unang araw ng pananakop, inatake ng Moskva at ang barkong panpatrulya na Vasily Bykov ang isla at inutusan ng mga pwersang Ruso sa radyo ang garison ng Ukraine na sumuko. Sa naging hudyat ng mga susunod pang tugon ng Ukraine, sumagot ang mga tagapagtanggol ng sikat na linyang Russian warship Putang Ina Mo. Matapos tumangging sumuko, binomba at sinakop ng mga Ruso ang isla at nabihag ang garison. Ang sagot na may pagmumura ay naging makapangyarihang sigaw ng pagkakaisa at simbolo ng paglaban ng Ukraine at agad itinampok sa mga selyo ng Koreo ng Estado. Ang gawaing ito ng pagsuway ang siyang natakda sa takbo ng natitirang bahagi ng digmaan. Dahil lantad ang isla sa mga atake mula himpapawid at dagat, naging mahirap itong mapanatili. Sa mga sumunod na buwan, tuloy-tuloy na binumba ng puwersang Ukrainyano ang garison ng Rusya gamit misil, artillerya at drone. Di pa umabot sa 2 buwan ang digmaan sa Ukraine at pilit pa ring pinantitibay ng mga puwersang Ruso ang kontrol sa timog baybayin ng Ukraine habang hinahanap ng mga komandante ng Ukrainya ang paraan para makaganti sa kalabang malakas sa dagat. Ang Moskva ay nag-ooperate sa timog ng baybayin ng Ukraine, tumutulong sa blockade ng Rusya at nagbibigay ng depensa sa impapawid sa ibang barkong Ruso. Noong gabi na ika-13 ng Abril, karaniwan lang ang kondisyon sa dagat. Nagulat ang mga opisyal ng Ukraine na 2 Ukrainian Neptune anti-ship missiles ang pinakawalan sa cruiser. Ayon sa ulat ng Ukraine, tinamaan ng mga misil ang Moskva. Sa simula, nagbigay ng ibang paliwanag ang mga autoridad ng Russia, sinabing nagkaroon ng sunog sa amunisyon sa barko na naging sanhi ng mga pagsabog. Pinagdatalunan pa rin ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ngunit tsak na matindi ang pinsala ng cruiser noon gabing iyon. Sa barkong pandigma na may daan-daang mandaragat at maraming gasolina, misil at bala, ang sunog ay isa sa pinaka-kinatatakutang emerhensya. Kaunti lang ang mga salaysay ng mga saksi, pero ayon sa mga ebidensiyang mayroon, mukhang mabilis na hindi kinaya ng barko ang sunog. Kumalat ang apoy, umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa loob ng barko at bumalot ang makapal na usok sa kalangitan sa gabi. Nilabanan ng tripulante ang sunog para mailigtas ang barko at ayon sa otoridad ng Rusya, nailikas na ang mga tripulante habang hinahatak pabalik sa daungan ng cruiser. Sa ilang sandali, tila posible pang makaligtas ang barko. Malala ang pinsala at habang hinihila ang sirang cruiser sa magulong dagat, lumala ang pagbaha at pumasok ang tubig sa mga nasirang bahagi ng barko. Lalong humina ang katatagan at unti-unting kinatalo si Moskva ng grabidad at dagat. Pagkatapos ay dumating ang huling yugto. Sa kung saan sa dagat itim, tumaob ang cruiser at tuluyang naglaho sa ilalim ng mga alon. Ang hindi inaasahan ay nangyari, nawala na ang barkong sumisimbolo sa mga dekada ng kasaysayan ng hukbong dagat ng Soviet at Russia. Napalubog ng maliit na hukbong dagat ng Ukraine ang pinakamalaking barkong pandigma ng Russia mula ikalawang digmaang pandigdig sa kabila ng lakas ng puwersa ng Russia. Pero paano nga ba nila ito nagawa? Nagtagumpay ang pag-atake dahil sa pinagsamang salik sa kapaligiran, panlilinlang sa radar at kahinaan sa estruktura. Nagpakawala ang Ukraine ng 2 RK-300 at 60 MT Neptune na anti-ship missile mula sa isang unit ng misil sa baybayin. Lumipad ang mga cruise missile na ito ng mababa, mga 3 hanggang 10 metro lang mula sa tubig, kaya't hindi sila nakita ng pangunahing radar ng Moskva. Ayon sa ulat, ginamit ng Ukraine ang Bayraktar TB-2 drone para tukuyin ang posisyon ng cruiser. Sinadya ng mga drone na akitin ang pansin ng cruiser, kaya nabulag ang radar nito sa mga paparating na missile hanggang huli. Sabi ng commander ng hukbong dagat ng Ukraine, tinamaan ng mga missile ang cruiser sa hapon, panahong mas mababa ang pagbabantay dahil sa karaniwang operasyon. Isang missile ang tumama sa mess hall ng cruiser na nasa itaas ng forward engine room at katabi ng command at damage control areas. Labis na naapektuhan ng pag-atake ang komunikasyon, power grid at kakayahan ng barko laban sa sunog. Kahit may 3 antas ng air defense system,
hindi ginamit ng crew ng Moskva ang anumang hard o soft kill countermeasures bago tamaan. Ang shrapnel at apoy mula sa unang pagsabog ang posibleng nagdulot ng mga kasunod na pagsabog sa bukas na imbakan ng bala sa deck ng barko. Pagkatapos lumubog ang Moskva, sumiklab ang ikalawang labanan, hindi sa Black Sea kundi tungkol sa kapalaran ng mga tauhan nito. Dahil karamihan sa tripulante ng Moskva ay batang conscript, sensitibong usapin pa rin ang eksaktong bilang ng mga nasawi at nawawala sa paglubog nito at madalas magresulta sa magkakasalungat na ulat. Iginiit ng Russian Ministry of Defense, mula simula na ligtas na ilikas ang lahat ng tripulante. Pagkalipas ng isang linggo, binago nilang opisyal na bilang, isang marinong patay, 27 nawawala at 396 tripulante ang nailigtas at naibalik sa Sevastopol. Ayon sa mga independenteng naval analyst at Ukrainian intelligence, 150 hanggang 250 marinero ang nasawi o nawawala. Pinatunayan ito ng mga naunang video ng parada ng tripulante sa Crimea na nagpapakitang 100 hanggang 150 lang ang mga nakaligtas na dumalo. Sa mga sumunod na taon, ipinaglaban ng mga pamilya ng nawawalang conscript sa korte ang katotohanan tungkol sa kanilang mahal sa buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang totoong bilang. Ang pinakahuling datos na inilabas noong 2026 ay 20 ang patay at 8 ang nawawala na pinaniniwala ang patay na rin, bagamat pinagtatalunan pa ang bilang na ito. Ang paglubog ng Moskva ay higit pa sa pagkawala ng barko. Binago ng sandaling ito ang pananaw sa digmaan, hinamon ng ideya sa makabagong laban ng pandagat at ipinakita ang bilis ng pagbabago sa kapangyarihan sa labanan. Ngayon, ang barko ay nakalubog sa ilalim ng dagat itim, tahimik na paalala ng labanan na nagpapatuloy at patunay na walang punong barko ang di kayang palubugin. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo ang talakayan sa kasaysayan ng hukbong dagat at makabagong digmaan, i-like, mag-subscribe at sabihin sa komento kung anong kaganapan ang gusto mong talakayan namin next.